Pag wala ito, walang protection yung ating battery. Ayan mga master. Ito po ay BMS. Ayan. 100 ampere mga master. Ayan. Medyo may kamahalan lang po ito. Kaya kailangan natin ito ang gamitin natin kasi. So yan, welcome back again mga master. Mayroon na naman tayong maraming parcel na i-unbox araw-araw. Araw-araw mayroon tayong parcel. So 8 piraso po ito ang i-unbox natin sa ngayon mga master. So unbox na natin to mga master, huwag na natin patagalin. Ayan, napakarami na naman ito. So unahin natin muna ito. Ayan. Ayan. Ito po yung atin na gagamitin sa connection ng solar panel to input ng charging papuntang charge controller. Itong ganitong socket na to ang gagamitin natin mga master. Yan. Okay, sunod natin mga master ito. Yan. Yan. Po yung kanyang 12 volts na LED light. Ayan po. So yung bubuhin po natin mga ka-DIY yung 220 volts 500 watts. Peak power niya ay 1000 watts. So ito po ay order ng taga Sambuanga. Ayan. Shout out po sa may-ari po nito, sa nag-order nito. Ito po yung kanyang switch. Ayan. Para naman to sa AC charger. Ito yung gagamitin natin mga master. Para medyo mas malinis tingnan. May fuse na siya. Ayan to. Susunod natin ito. Okay, ito pala yung kanyang 12 volts. Ayan, cigarettes. Socket. Ayan. Okay, sunod kagad natin to mga master. Okay. Ito naman yung ating outlet. Ayan, ganda oh. Ayan, may kamahalan nga lang ito. Para sa ating outlet ng ating inverter, 10 ampere to 250 volts. Ayan. Okay. Ito. Ayan. From Power Central. Ayan. Doon natin to na order itong wire na to. Wire po ito mga master. Ito po ay 12 gauge po mga master. So 2 metro ang haba nito mga master. Okay. Tapos ito. Ayan. Bigat-bigat to. Ayan, 19 volts, 3.4 ampere. 3.40, ayan, 3.42 ampere. Ito po yung AC charger para po sa ating binuong
portable generator mga master. Ito po yung kanyang easy charger. Yan po. Ayan. 65 watts. Ayan po yung ginagamit ko. 19 volts mga master. Yan. 19 volts, 3.42 ampere. Ito po yung ginagamit kong easy charger para sa portable generator. So ito po yung mga master. Ayan. Ayan. Para dyan. Pero dadaan sa controller. Kaya 19 volts. So para din siya nga solar panel. Kasi yung solar panel ay mayroon DOC na 18 volts hanggang 21 volts. Mga 100 watts or 60 watts. Sunod natin ang box mga master. Ito. Ito ang napaka-important sa lahat. Pag wala ito, walang protection yung ating battery. Ayan mga master. Ito po ay BMS. Ayan. 100 ampere mga master. Ayan. Medyo may kamahalan lang po ito. Kaya kailangan natin ito ang gamitin natin kasi mataas yung capacity ng battery na ilalagay natin sa solar power generator na 500 watts. So 36 EH po yun. So kailangan natin 100 ampere na BMS. Yung mga ginagamit ko rin naman 100 ampere din yun. Syempre subukan natin to kasi 100 ampere. Ayan. 3.2 volts 4S. Okay. Ayan, may kasama pang manual. Ayan po mga master. Ayan. Screenshot nyo na lang para mabasa nyo. Ayan. Ito po sa likod yung manual nya. Yung kanyang diagram. Ayan po. Ayan. Tapos may kasama siyang board. Anong tawag dito? Flex ba to o board? Pang ano yata dito? Pampatong mga master. Ayan. Ayan. Pampatong nga dito. So yung mga master, napakagandang klase. Malaki siya. Ayan. Ang laki. Sukatin natin para malaman nyo. Okay. Ayan yung kanyang haba 15. Yung lapad niya 8. Ayan po. So may kamahalan lang talaga ito kaysa dun sa mga binibili ko na BMS. So kailangan natin ng mas mataas na ampere na BMS. Ayan. Yan. So yun lang mga master, abangan niyo po yung susunod na upload na video. Ayan. Huwag kalimutan i-like at i-share ang ating video mga master, at kung napadaan ka lang sa channel na to, huwag kalimutan mag-follow para updated pa kayo sa mga susunod kong mga bagong upload na video. So yan po lahat ng parcel na dumating ngayon. Napakagandang BMS. So ngayon ko lang to masusubukan. Pero sabi dito mga master, mayroon na daw tong naka-build in na balancer. Pero mas maganda pa rin kung mayroong separate na balancer para sure tayo na balance yung mga battery. Yun lang, hanggang sa muli mga ka-DIY.